Dominant Protector. Credit to the author. 3,731-40. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Higit pa rito, siya ay nasa 3 pavilion sa loob ng maraming taon at nakakita ng maraming peak early foundation stage cultivators. Gayunpaman, huli na para matanto ng kaawa-awang lalaki na may mali na kangiti na ang tagasuri kay Terence na may nakamamatay na hampas ng palad na nasa itaas ng tuktok ng unang bahagi ng foundation stage. Die in peace, pretentious newbie. Sina Linden, Gavin, at ang iba pa ay sabay-sabay na ngumiti ng may pagmamalaki. Si Terence ay isang baguhan mula sa secular na mundo, at bagamat paulit-ulit siyang gumawa ng mga himala, sobra niyang pinahahalagahan ang kanyang sarili, ito na ang wakas para sa kanya. Magkaaway sila, ngunit kailangan nilang aminin na si Terence ay isang henyo. Maaari siyang maging isang malaking problema para sa kanila sa hinaharap. Sa kasamaang palad, ang mundo ng paglilinang ay hindi kailanman kulang sa mga henyo. Ang pakiramdam ng pagpatay ng isang henyo gamit ang isang kamay ay napakasarap. Gayunpaman, sa susunod na sandali, ang mga ngiti sa mga mukha ng mga taong ito ay natigil. Bang! Bang! Ang palad ng tagasuri ay 2 beses na mas malakas kaysa sa nauna, at dama po ito sa dibdib ni Terence. Inakala nila na si Terence ay lilipad pa at mas malupit na mahuhulog kaysa kay Tony, ngunit sa gulat ng lahat, si Terence ay napaatras lamang ng may mahinang ungol. Kasabay nito, nang ang examiner mismo ay malapit nang mawala ang lahat ng kanyang momentum, bigla siyang nakaramdam ng malakas na backlash mula sa kanyang tunay na chi. He subconsciously grunted at napaatras din ng isang hakbang. Ito ay si Terence na gumagamit ng malakas na chi sa kanyang katawan para pasibong depensahan at pagkatapos ay umatake. Ito ang tinatawag na offensive defense. Kung ikukumpara sa purong passive chi defense, maaari nitong bawasan ang pinsala sa mas malaking lawak. Bagamat ang epekto ay hindi maihahambing sa isang dalubhasang defensive martial technique, kung ang isa ay may sapat na kasanayan, hindi bababa sa ito ay hindi malayo. Ito ay isang ideya na naisip ni Terence sa isang kapritsyo, at hindi niya inaasahan na gagana ito. Ang eksenang ito ay agad na nabigla sa lahat ng naruroon, kabilang ang nakatatandang Emerson Savens, Linden, Gavin, at ang iba pa. Anong klaseng sitwasyon ito? Ang eksenang ito ay nagbigay sa mga tao ng pakiramdam na ang 2 eksperto sa parehong antas ay magkaharap sa isa't isa na may hampas ng palad, kaya bawat isa ay umatras. Ngunit ang problema ay, paano nagkaharap ang 2 ekspertong ito ng parehong antas? Ang tagasuri ay ang nakatama kay Terence. Isang all-out na pag-atake na lumampas sa lakas ng rurok ng maagang yugto ng Foundation Building Realm ay tumama sa katawan ng isang eksperto sa unang yugto ng Foundation Building Realm. Hindi lamang nito pinatay ang kabilang partido gamit ang isang palad, ngunit napilitan din itong umatras ng isang hakbang ng kabilang partido. Hindi ito makatuwiran. Salamat sa iyong paggabay. Hindi namatay si Terence mula sa lahat ng kanyang mga meridian na nadurage tulad ng inaasahan ng lahat. Sa halip, sinabi niya ito nang walang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Nagpakawala siya ng hangin at umupo para gamutin ang mga sugat niya. ****. Hindi makapaniwalang tumingin ang examiner kay Terence bago lumingon sa grupo ni Linden, na lahat ay tulala rin. Ang mga mukha ng lahat ay parang nakakita ng multo, nakabuka ang kanilang mga bibig na kasya ang isang basket ng itlog. Tumingin si Linden kay Gavin, natulala. Nang makitang namula ang matandang mukha ng lalaking ito, sa sobrang inis niyang sinabi, imposible. Imposible. Siguradong nagkaroon ng malalang pinsala sa loob ang brat na ito. Ang mga ugat sa kanyang dibdib ay nagkawatak-watek, at hanggang sa kanyang huling hininga lang ang kanyang hawak. Hindi naniniwala si Gavin na ang gayong perpektong plano ay maaaring mabaigo pagkatapos ng lahat ng pagpaplano at pagkuha ng unang young master na si Shu upang alisin ang lahat ng mga hadlang at maging ang pagbibigay sa kanya ng Grade 4 Great Recovery Pill bilang gantimpala. Kung umatras si Terence at sumuko sa mga puntos, sayang naman, pero at least naiintindihan. Ngunit ang sitwasyon sa harap nila ay ganap na hindi maintindihan.
Malinaw na isa siyang eksperto sa unang bahagi ng foundation stage, malinaw na nakatanggap siya ng direktang hit na may 130% ng lakas ng palad ng isang peak early foundation stage expert, ngunit ayos lang siya. Posible ba ito? Based on this guy's acting tough performance, it's not impossible for him to continue acting tough until he dies. Malaki ang posibilidad na mamatay siya habang nakaupo. Si Linden ay ayaw ding maniwala na ang gayong perpektong plano ay magkakaroon ng ganoong kalalabasan. Tulad ni Gavin, hawak pa rin niya ang huling bakas ng pag-asa. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang sandali, dahan-daang tumayo si Terence sa gitna ng mga bulalas ng karamihan at itinaas ang kanyang mga kamay kay Emerson. Elder Save Ends, natapos ko na ang pagpapagaling sa aking mga sugat. Mangyaring suriin ako. Matagal na natigilan si Emerson bago siya tuluyang nag-react. Naglakad siya sa harap ni Terence upang tingnan, ang kanyang tono ay may bakas ng hindi maitagong pagkagulat. Walang magawa siyang tumango, ayos lang. Walang halatang sugat. Kahit na isang elder, hindi niya maibaluktot ang mga katotohanan kung magsinungaling siya sa harap ng lahat, maaaring sampilan siya ni Terence sa mukha ayon sa gusto niya, at mawawala ang kanyang integridad. Paano ito naging posible? Matapos marinig ang mga salita ni Emerson, ang huling pag-asa ni Linden at Gavin ay sa wakas ay nasira. Labis silang nanlumo na halos lumuwa sila ng isang subo ng dugo. Namumula ang kanilang mga mukha, na para bang ang kanilang sariling mga ama ay namatay. Sa sandaling ito, mayroon na lamang isang tunog na natitira sa madla, at ito ay ang tunog ng lahat ng hinihingal. Ang mga salita ni Emerson ay nangangahulugan na si Terence ay hindi lamang nakakuha ng 30 puntos para sa peak ng maagang foundation stage, nakakuha din siya ng 30 puntos para sa pagbawi sa loob ng 2 oras, nakatumbas ng 100% ng kanyang lakas. Kung idinagdag ang dalawa, ang kabuoang score ni Terence para sa ikalawang round ay 60 puntos. Dahil ang peak ng foundational level ang pinakamahirap na bahagi ng ikalawang round, ang 60 puntos ni Terence ang pinakamataas na makukuha niya sa round na ito. Sa buong 45 puntos mula sa unang bahagi, si Terence ay may 2 buong marka sa antas ng Diyos sa kanyang mga kamay, at ang kabuuan niya ay parang Diyos na 105 puntos. Sa kabilang banda, ang bastos na si Tony na nangako na year-on si Terence sa ilalim ng kanyang mga paa ay nakaupo pa rin sa gilid, na nagpapagaling sa kanyang mga sugat na may maputlang mukha. Natatakot siya na baka mawala ang epekto ng recover pill kung pababayaan niya ang kanyang pagbabantay kahit kaunti. Isang himala kung makaka-recover siya sa isang araw. Nangangahulugan ito na kahit na ang taong ito ay may parehong 30 puntos bilang Terence, maaari lamang niyang mabawi ang 60% ng kanyang mga puntos ng lakas, na 18 puntos. Sa pinagsamang dalawa, nakakuha siya ng 48 puntos sa ikalawang round. Sa 24 na puntos mula sa unang segment, mayroon lamang 72 puntos si Tony. Si Terence ay may 33 puntos na pagkakaiba sa pagitan nila. Hindi man lang niya sinubukang makuha ang pinakapangunahing kalamangan sa punto, at ang agwat sa pagitan nila ay palaki ng palaki. Sa ilalim ng gulat na mga tingin ng lahat, si Terence ay dahan-daang naglakad pabalik sa mukhang miserableng kapatid. Sa pagkakataong ito, ang lahat ng mga bagong tao ay tumingin sa kanya ng may paggalang at pagkamangha, hindi na sa parehong mapanuksong damdamin tulad ng huling pagkakataon. 3,732. Kung tutuusin, maaari pa rin nilang sisihin ang perfect score ni Terence noong nakaraang pagkakataon sa formation, ngunit sa pagkakataong ito, kailangan niyang umasa sa sarili niyang lakas. Makakuha ng 2 hindi kapani-paniwalang God level na perfect score sa 2 magkasunod na segment kung hindi pa rin nila makikilala ang lakas ni Terence, kailangan na nilang mawala ng malay. Junior Kuya Linford, bagay ka talaga. Kung ako lang, hindi ko na kaya ang hampas ng palad na iyon. Bihira na makakita ng ganoong kasabik na ekspresyon sa mukha ng kahabag-habag na nakatatandang kapatid. Nakita niya kung gaano kadelikado ang palad na iyon, at kung siya iyon, hindi niya ito makakaligtas, lalo na't hindi ito madaling makaligtas gaya ng ginawa ni Terence na may menor de edad na pinsala. Ang hindi niya alam ay ang pinsala ni Terence ay hindi kasinggan ng hitsura nito.
Nasa tuktok na siya ng unang bahagi ng foundation stage, at naisip pa niya kung paano gamitin ang kanyang purong chi para ipagtanggol ang kanyang sarili, ngunit ang palad na iyon ay nasa 130% pa rin ng tuktok ng unang bahagi ng foundation stage. Kahit na si Terence, hindi pa rin ito dapat maliitin. Ngunit dahil sa sining ng Dragon Mastery at sa Jade Space, kahit na mabigat ang kanyang mga sugat, mabilis at madali silang mapagaling ni Terence. Iyon ang dahilan kung bakit nagawa niya ito ng napakadali at may kumpiyansa, na binubulag ang mga mata ng lahat. Hindi lang ang kawawang tao, kahit si Randolph, na gumaling sa kanyang mga sugat, ay nakatingin kay Terence na may nagbabagang tingin. Tuwang-tuwa siyang nagbigay ng thumbs up kay Terence, umaapaw ang kanyang paghanga. Kailangang malaman ng isa na ang kapatid na ito ay isang kalmado at introvert na master. Kailanman ay hindi siya magaling magpahayag ng kanyang nararamdaman, lalo pat nawalan siya ng katinoan dahil sa excitement. Ngunit ngayon, ang pagganap ni Terence ay talagang nagbukas ng kanyang mga mata. Si Terence na unang pumasok sa foundation stage ay masasabi lamang na isang henyo, ngunit hindi iyon nangangahulugan na siya ay ganoon kalakas. Bilang isang bagong dating mula sa secular na mundo na nasa pavilion lamang sa loob ng isang buwan, ang pagkakaroon ng buong lakas na pag-atake mula sa isang peak na unang bahagi ng foundation stage ay isang bagay na dapat ipagmalaki. Hindi isang pagmamalabas na sabihin na ito ay hindi pa nagagawa, ngunit hindi isang pagmamalabas na sabihin na ito ay nangingibabaw. Dati ay iniisip ni Randolph na ang kanyang amo na si Terence ay isang mabait na tao na may mahusay na lakas, ngunit pagkatapos ng araw na ito, kailangan niyang magdagdag ng isa pang label overbearing. Si Randolph ay palaging kalmado at matatag, ngunit hindi niya maiwasang makaramdam ng apoy sa kanyang puso sa sandaling ito kasunod ng isang dominanteng boss tulad ni Terence, ang kanyang kinabukasan ay tiyak na magiging maliwanag. Para naman kay Chengmin, na kampa ni Terence mula sa loob, mas nabigla siya kay Randolph. Siya ay naiiba kay Randolph, hindi lamang siya ipinanganak sa Sky Class Island, ngunit siya ay mula rin sa Keshoy Villa, na nangangahulugan na siya ay may mas mataas na katayuan kaysa Randolph. Mas marami na siyang nakita sa mundo kaysa kay Randolph, na isang rookie lamang mula sa secular na mundo. Ngunit gayunpaman, ang pagganap ni Terence ngayon ay halos mapawi ang kanyang dila, at kahit na hindi niya namamalayan ay nakaramdam siya ng paggalang sa kanya mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Hindi napigilan ni Chengmin ang pag-ungol sa sarili. Hindi nakakagulat na si Boss Terence ay naglakas loob na tanggapin ang hamon ng isang peak early foundation stage kahit na alam niyang may nagawa ang kabilang partido. Parang may magandang tingin siya sa mga tao. Sinundan niya ang isang kamangha-manghang lalaki. Hehe, hindi ako nagkamali, magaling talaga magtago ng lakas si Terence Jr. brother. Ayaw masyadong excited ni Natalie, kaya tuwang-tuwa siyang bumulong sa maliit na curly bear sa kanyang mga bisig. Wuuuwo. Ang maliit na curly bear ay puspos na kumunat ang ilong nito. Sok! Hindi ko alam kung sino yung sumisigaw kanina. Pinaikot ni Natalie ang mga mata nito, hindi alam kung matatawa o iiyak. Si Terence ang huling kumuha ng pagsusulit, at ang kanyang pagtatapos ay nangangahulugan na ang lahat ng mga baguhan ay natapos na ang kanilang mga pagsusulit. Ang kailangan lang nilang gawin ngayon ay maghintay para sa mga baguhan na matapos ang pagpapagaling, at pagkatapos ay makukuha nila ang mga huling puntos. Pagkatapos ng Green Cloud Pavilion, turn na ng misteryosong pavilion, at sa wakas ay ang tumataas na Sky Pavilion. Sa nakaraang pagganap ng mga baguhan ng Green Cloud Pavilion bilang isang sanggunian, maging ito man ay ang mga baguhan mula sa malalim na lihim na pavilion o ang tumataas na Sky Pavilion, ang kanilang mga pagpipilian ay malinaw na mas makatwiran at maaasahan. Bilang karagdagan, ang kanilang lakas ay orihinal na mas mataas kaysa sa mga baguhan ng Green Cloud Pavilion, kaya natural na mas mataas ang kanilang pangkalahatang pagganap. Ang isang bagay na dapat banggitin ay maliban kay Terence at Tony, walang sinuman mula sa iba pang dalawang pavilion ang nang-ahas na harmony ng rurok ng unang bahagi ng foundation stage. Maging sina Harry at Leandro, ang dalawang naunang foundation stage masters, ay piniling harmony ng maagang foundation stage nang walang anumang iniisip na laktawan ang mga antas. Kung tutuusin, hindi sila kasing lakas ni Terence, at wala rin silang level 4 great recovery pill gaya ni Tony.
Kung harmony nila ang isang peak ng unang bahagi ng foundation stage, kahit na madali sa kanila ang examiner, malaki pa rin ang posibilidad na mapatay sila sa isang galaw. Mas maganda ang play safe. Pagkatapos ng lahat, ang mga puntos ng tatlong pavilion ay hiwalay na kinakalkula, kaya kahit gaano pa karaming buong marka ang nakuha ni Terence, wala itong kinalaman sa kanila. Habang sinusuri ang misteryosong pavilion at Sky Rising Pavilion, ang examiner na namamahala sa peak early foundation stage ay hinaila sa isang sulok ng Linden at Gavin. Gusto nilang malaman kung paano mabubuhay si Terence sa isang sitwasyon kung saan sigurado siyang mamamatay, at kung paano siya mabubuhay ng ganoon kadali. Mancho, anong nangyari kanina? Ginamit mo ba ang lahat ng lakas mo laban kay Terence? O lihim kang nagpakawala sa kanya, pinipigilan mo ang 30% ng iyong lakas tulad ng ginawa mo sa pagsubok kay Tony? Tanong ni Linden na may hindi magandang ekspresyon. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyari ngayon at maaari lamang itong iugnay sa master na ito na nagngangalang Mancho. Maliban sa taong ito na palihim na nagpapagaan kay Terence, walang ibang dahilan para ipaliwanag kung paano madaling makapasa si Terence. Sa katunayan, kahit na pinigilan ni Mancho ang 30% ng kanyang lakas, hindi pa rin ito madaling maipasa ni Terence. Isipin mo, si Tony ay kapareho ng pangalan ni Terence, ngunit uminom siya ng level 4 Great Recovery Pill at kalahating patay pa rin pagkatapos uminom ng hit na iyon na may 70% ng kapangyarihan ng isang peak early foundation stage cultivator. Gayunpaman, kahit na mahirap unawain, kumpara sa nakakatawang kwento ni Terence na nakayanan ang 130% ng kapangyarihan ng isang peak early foundation stage cultivator, ang paliwanag na ito ay mas kapanipaniwala. Batang Master Shu, nagkamali ka. Ginawa ko talaga ang best ko ngayon lang, hindi ako nagpigil. Nang makitang naghihinala si Linden sa kanya, namutla ang mukha ni Mancho at mabilis siyang sumigaw. Ang dahilan kung bakit siya naruroon ngayon ay dahil tinulungan siya ni Linden na magpahayag ng magandang salita para sa kanya sa harap ni Leonardo. Kung siya ay paghihinalaan ni Linden mula ngayon, hindi lang siya mawawala ng malaking backer sa hinaharap, ngunit maaari pa silang magkalaban. Sa oras na iyon, hindi niya alam kung paano siya namatay. 3,733. Talaga. Pinalaki siya ni Linden mula sa gilid ng kanyang mga mata, ang kanyang ekspresyon ay kaina-hinala pa rin. Talagang totoo. Oo. Malakas na tumango si Mancho, kung hindi ako gumamit ng labis na puwersa, hindi sana ako nahuli at natama ng dalisay na enerhiya ni Terence. Ano? True energy rebound. Ang batang Terence na iyon ay may kakayahan dito. Nagkatinginan sina Linden at Gavin na nagtataka. Pareho silang matalino. Mula sa ekspresyon ni Mancho, masasabi nilang hindi nagsisinungaling ang taong ito. Bahagya nilang naramdaman na naunawaan na niya ang pangunahing punto. Tunay na rebound ng enerhiya. Kuya, sinasabi mo ba na ang batang Terence na ito ay may uri ng defensive martial skill? Nagmamadaling tanong ni Gavin. Ito ay dapat. Kung hindi man, walang paraan upang maipaliwanag kung paano ang tunay na enerhiya sa katawan ng batang ito ay maaaring sumasalamin sa akin. Hindi ko lang alam kung anong klaseng defensive martial skill iyon. Tumango si Mancho. Pinag-iisipan niya ito mula pa noong natapos niya ang pagsusulit ni Terence, at pagkatapos pag-isipan ito, napagpasyahan niya na ito ay isang defensive skill walang ibang paliwanag para dito. Kailangang malaman ng isa na maliban sa mga dalubhasa sa defensive martial arts, maaaring gamitin ng mga normal na practitioner ang kanilang chi para harangan ang ilan sa mga pinsala. Ang pagkakaiba lang ay kung gaano kalaki ang pinsala na maaari nilang harangan. Kung tungkol sa paggamit ni Terence ng chi para kontra-shock, hindi ito narinig. Ang hindi niya alam ay isa lamang itong ideya na naisip ni Terence para kontrahin ang kanyang pag-atake, isang uri ng atake na depensa, ito ay isang stroke ng swerte. Sa normal na mga pangyayari, kahit na gusto ng isang ordinaryong tao na palakasin ang kanilang depensa, tiyak na pipiliin nilang linangin ang isang tiyak na defensive martial technique. Ito ang pinaka-orthodox at epektibong pagpipilian.
Kung ang isa ay nasa isang estado ng nalalapit na labanan at walang pagkakataon na gumawa ng mga huling minutong paghahanda, kung gayon sa ilalim ng sitwasyon kung saan alam ng isang tao na hindi maganda ang kanyang depensa, ang pagtutuon ng pansin ng isang normal na tao ay sa paghahanap ng paraan upang maiwasan ang pag-atake ng kabilang partido. Hindi sila hanggal na manatili sa iisang lugar at hahayaang salakayin sila ng kabilang partido. Kahit na hindi nila ito maiiwasan, tiyak na gagawa sila ng paraan upang magamit ang pag-atake upang mabawi ang pag-atake ng kabilang partido. Hindi nila ilalabas ang kanilang utak upang mag-isip ng ilang magandang ideya ng paggamit ng Zinki upang gumawa ng isang nakakasakit na depensa. Ang tinatawag na paggamit ng tunay na enerhiya ng katawan upang gumawa ng isang nakakasakit na depensa ay ganap na kakaibang produkto na ipinanganak sa ilalim ng mga espesyal na pangyayari tulad ng pagsubok sa paglaban. Ito ay dahil ang mga tuntunin ng pagtatasa ay nakasaad na kapag nahaharap sa mga pag-atake ng tagasuri, ang mga baguhan ay hindi maaaring umiwas o maka-counterattack. Nakatayo lang sila roon at hinayaan silang tamaan ng examiner. Dahil dito, isa lang ang pagpipilian ng mga rookie. Mabilis na ginamit ng mga may defensive martial arts techniques ang mga ito, at kung hindi, makakaasa lamang sila sa kanilang tunay na lakas upang mapaglabanan ito. Gayunpaman, hindi si Terence ang uri ng tao na hahayaan na lang nabugbugin ang sarili. Kahit na sa pagsubok na tulad nito, lalaban pa rin siya sa loob ng mga patakaran. Dahil mula sa isang tiyak na pananaw, ang pagkakasala ay ang pinakamahusay na depensa. Iyon ang dahilan kung bakit naisipan niyang gamitin ang totoong chi sa kanyang katawan para kontrahin ang pag-atake sa sandaling inatake siya ng examiner. Gayunpaman, kung siya ay isang Sky Class Full Master pa rin, ito ay walang silbi kahit na isipin niya ang ideyang ito. Sky Class Full Masters ay maaari lamang ilabas ang kanilang chi sa pamamagitan ng kanilang mga palad, at kung gagawin niya iyon, ito ay labag sa mga patakaran. Ang punto ay si Terence ay hindi na isang Sky Class Full Master, siya ay isang Foundation Peak Early Phase, itinatago ang kanyang lakas sa harap ng lahat. Sa katunayan, noong una siyang pumasok sa foundational stage, napagtanto niya na may malaking pagkakaiba sa paraan ng paglabas niya ng kanyang chi. Hindi lang ito sa pamamagitan ng palad, maaari rin itong ilabas sa lahat ng acupuncture point sa kanyang katawan. Sa karamihan ng mga kaso, ito ay hindi masyadong kapaki-pakinabang dahil kahit na mailabas ng isang tao ang Zinki ng direkta mula sa mga acupoints ng buong katawan, ito ay magiging Zinki pa rin at hindi makakamit ang malakas na epekto ng mga diskarte sa martial arts. Sa madaling salita, kung gusto ni Terence na gamitin ang epekto ng mabangis na apoy na bagwa palm, kailangan niyang gamitin ang dalawang kamay. Imposibleng gamitin ang mga punto ng acupuncture sa buong katawan. Sa kabilang banda, kung ito ay panlabas na pagpapakawala lamang ng tunay na enerhiya, maaari itong magamit upang takutin ang ilang maliliit na fries, ngunit mahirap magdulot ng banta sa mga eksperto ng parehong antas, kaya hindi ito praktikal. Gayunpaman, ang katotohanan na ang chi ay maaaring ilabas mula sa mga punto ng acupuncture ng katawan sa pagsubok ng paglaban, na sinamahan ng makajos na ideya ni Terence ng pag-atake at pagtatanggol, ay nagdulot ng isang hindi kapani-paniwalang epekto. Nang tumama ang 130% lakas ng examiner sa dibdib ni Terence, ang unang tumama sa kanya ay ang malakas na chi na nagmula sa dibdib ni Terence. At dahil sa espasyo ng Jade, hindi na kailangang mag-alala ni Terence na maubusan ng chi. Magagamit niya ang lahat ng kanyang chi para lumaban ng walang anumang pag-aalala. Sa ganitong paraan, bahagyang na-offset ang 130% na kapangyarihan ng tagasuri bago pa man ito tumama kay Terence, at nang sa wakas ay tumama ito sa dibdib ni Terence, wala pang 100% ng lakas nito ang natitira. Si Terence ay isang tunay na asul na rurok ng unang bahagi ng foundation stage, at ang pagkuha ng isang buong lakas na pag-atake mula sa isang taong kapareho niya ay hindi siya papatayin kahit gaano kalubha ang pinsala. Gamit ang sining ng Dragon Mastery at ang purong chi sa espasyo ng Jade, ang pagpapagaling sa pinsalang ito ay isang piraso ng cake. Iyon ang dahilan kung bakit nagawa niyang gumawa ng isang hampas ng palad na may 130% ng kapangyarihan ng rurok ng maagang yugto ng pagtatatag ng foundation ng walang anumang pagbabago sa ekspresyon at nakabawi sa maikling panahon. Gayunpaman, hindi alam ni Linden at ng iba pa na napakaraming trump card ni Terence, at hindi nila maisip ang mga detalye.
Mula sa kanilang pananaw, mayroon lamang isang paliwanag: si Terence ay nagsanay sa isang uri ng defense type na martial skill. Sa tansya ko, ang 130% power palm strike ko kanina ay na-offset man lang ng higit sa 70% ng defensive martial skill ng batang ito. Sa madaling salita, ang tunay na pinsala sa kanyang katawan ay wala pang 40%, kaya naman siya ay bahagyang nasugatan. Mancho speculated. Tumango si Gavin bilang pagsang-ayon. Tama. Isa siyang early foundation establishment expert gaya ni Tony. In theory, hindi dapat magkaiba ang tibay nilang dalawa. 70% lang ng atake ang kinuha ni Tony, at uminom pa siya ng level 4 recover pill, pero kalahating patay pa rin siya. Kung si Terence, nasa parehong estado siya, kaya ang pinakamakapangyarihang paliwanag ngayon ay sapat na ang paliwanag niya, ang pinakamakatwirang paliwanag ay ang pinakamalakas na paliwanag niya ngayon ang pinsala sa pag-atake ni Kuya Maria. Kung ganoon, talagang nagtago ng lakas ang batang ito. Nakakunot ang noo ni Linden habang nakatingin kina Gavin at Mancho. 3,734. Bilang isang eksperto sa unang bahagi ng foundation stage, nakaka-advance pa lang sa susunod na stage, hindi pa lang matagal na ang nakalipas, talagang nahawakan niya ang isang defensive martial skill na maaaring magbigay daan sa kanya na lumaktaw sa isang stage at kumuha ng full forward attack mula sa isang eksperto sa tuktok ng maagang foundation stage. Kahit na sa mga mata niyang Master Shu, ito ay sapat na upang matugunan ang pamantayan ng pagiging malalim na nakatago. Ang punto ay wala silang nakitang anumang senyales sa katawan ni Terence nitong nakaraang buwan, siguradong itinago niya ito ng mabuti. Ang hindi nila alam, ito ay sariling imahinasyon lamang nila. Maraming card si Terence, ngunit wala siyang defensive martial skill. Nag-o-overthink talaga sila. Sa totoo lang, kasalanan ko kung hindi ko ito napansin ng maaga. Sinamantala ng brat na ito ang butas at naging dahilan upang mabaygo ang plano. Pakiusap-parusahan mo ako, young Master Shu. Mabilis na humingi ng tawad si Gavin na may malungkot na ekspresyon. Hindi sigurado ang ekspresyon ni Linden at hindi siya nagsalita ng mahabang panahon. Upang patayin si Terence sa pagkakataong ito, upang matiyak na walang nangyaring masama, naglagay siya ng maraming pagsisikap at puhunan. Hindi lang siya lumabas at hikayatin si Emerson, ang pang-apat na elder ng Green Cloud Pavilion, binigyan pa niya siya ng grade 4 Great Recovery Pill. At ngayon, hindi lang maayos si Terence, nakakuha pa siya ng buong marka sa antas ng Diyos tulad ng nakaraang pagkakataon. Lahat ng puhunan niya ay walang kabuluhan. Gayunpaman, hindi ito ang pangunahing punto. Mabuti kung nawalan siya ng ilang kapital. Kahit na ito ay ang mahal na grade 4 na Great Recovery Pill, hindi niya ito pinansin. Ang pangunahing punto ay nawalan na naman siya ng mukha sa harap ng Natalie. Nawalan na siya ng mukha sa law enforcement hall 3 araw na ang nakalipas, at ngayon ay nawalan na naman siya ng mukha. Paano niya haharapin ang Natalie sa hinaharap? Huwag kalimutan na ang kanyang lolo, si Leonardo, ay nagbigay sa kanya ng death order na kailangan niyang umakyat sa matataas na sangay ng pamilya Salter. Kung ang pamilyang Shu ay tunay na makakapasok sa hanay ng mga nangungunang mayayamang pamilya sa hinaharap, ang lahat ay nakasalalay sa kanya. Sa pagtingin sa sobrang pangit na ekspresyon ni Linden, hindi maiwasan ni Gavin na mabalisa. Hindi man lang siya nang ahas na huminga ng malalim dahil sa takot na magalit si young Master Shu. Mahigpit na pagsasalita, kahit na hindi sila nagtagumpay sa pakikitungo kay Terence, kapansin-pansin ang pagganap ni Gavin. Pagkatapos ng lahat, mula sa kanilang pananaw, kung hindi dahil sa makapangyarihan at masamang defensive martial skill ni Terence, walang sino man ang mabibigo. Upang mailagay ito ng blanco, hindi ito dahil sa away, hindi nagtataka na hindi niya sinubukan ang kanyang makakaya. Si Terence lang ang dapat sisihin. Gayunpaman, nagkaroon ng problema. Si Gavin ang utak sa likod ng pag-atake ni Terence, at kung hindi siya hihingi ng tawad, hindi makakaalis sa pwesto si young Master Shu. Sige, hindi mo nakasalanan sa pagkakataong ito, matandang Meng. Paano kung ang batang Terence na iyon ay makatakas sa pagkakataong ito? Isda pa rin siya sa ating kutsilyo, at hindi na siya makakalukso ng matagal. Pinigilan ni Linden ang kanyang galit at tinapik ang balikat ni Gavin bilang komportable. Pagkatapos ng lahat, si Linden ang magiging kahalili ng pamilya Shu, na tinuruan ni Leonardo.
Siya ay hindi isang purong hedonistic ikalawang henerasyon. Alam niyang para maging isang dakilang tao, bukod sa kayang tanggapin ang pagkatalo, kailangan din niya maging mapagparaya sa iba. Mula sa nakaraang pagganap ni Gavin, masasabi niya na ang taong ito ay talagang isang talento. Dahil lamang sa kanyang mahinang background sa Green Cloud Pavilion kaya nabaon ang kanyang talento. Ito ay isang magandang pagkakataon upang i-recruit siya at gamitin siya. Salamat, Young Master Shu, sa iyong kagandahang loob. Talagang gagawin ko ang lahat para sa iyo sa hinaharap. Mabilis siyang nambola ni Gavin upang ipakita ang kanyang katapatan at palihim na nakahinga ng maluwag. Sa ganitong paraan, maaari niyang patuloy na umasa sa kanyang posisyon bilang pangatlong master ng pavilion. Kaya niyang tanggapin ang pagkatalo, mapagparaya, at may malalim na background. Ang Young Master Shu na ito ay talagang isang matalinong master. Ngumiti si Linden at pagkatapos ay seryosong nagturo, bagaman marami tayong pagkakataon na patayin si Terence na parang langgam, kailangan pa rin nating matuto mula sa araling ito. Sa susunod, kailangan natin siyang intindihin ng lubusan bago natin siya haharapin, sakaling magkaroon ng anumang aksidente. Paulit-ulit na tumango si Gavin at tinapik ang kanyang dibdib bilang pagtiyak. Huwag kang mag-alala, Young Master Shu. Ipapaalam ko kina Tony at Chengmin ang background ni Terence kapag nakabalik na tayo, para masigurado natin na ang susunod na plano ay walang kabuluhan. Sige, tingnan natin kung paano ka magpe-perform. Tumango si Linden, at ang kanyang mga mata ay agad na napatingin kay Natalie sa di kalayuan. Ang sakit ng ulo niya ngayon ay kung paano ipaliwanag sa little junior sister na ito ang dahilan ng kanyang dalawang magkasunod na pagkabigo. Si Linden ay ang Young Master ng tumataas na Sky Pavilion, ngunit siya ay natalo ni Terence, isang karaniwang tao. Medyo mahirap tanggapin, at buti na lang at walang ibang Young Master sa paligid mapapahiya siya ng husto. Matapos mag-alinlangan ng mahabang panahon, sa wakas ay naghanda si Linden at naglakad papunta sa gilid ni Natalie. She explained in a low voice with an embarrassed expression, Junior Sister Natalie, nakakita si Terence ng butas sa pagkakataong ito dahil wala tayong sapat na impormasyon, pero huwag kang mag-alala, hindi na siya magiging maswerte sa susunod. Tuturuan ko siya ng leksyon para sa iyo, Junior Sister. Bumantong hininga si Natalie at hindi niya sinadyang pansinin siya, ngunit pagkatapos ng ilang sandali na pag-iisip, idinagdag niya, tandaan na ipaalam sa akin sa susunod. Sigurado, tiyak. Nagmamadaling tumango si Linden bilang tugon. Natatakot siya na hindi siya papansinin ni Natalie mula ngayon. Hanggat ang maliit na batang babae ay handang sumama sa kanya, lahat ay maaaring pag-usapan. Sa pagkakataong iyon, kailangan niyang magpasalamat ng maayos kay Terence. Hindi magiging madali na yayain ang babaeng ito kung hindi. Magagamit niya ang pagkakataong ito para mapalapit sa kanya at makuha ang puso nito, na bumuo ng magandang pundasyon para sa hinaharap. Ang hindi niya alam ay puro iniisip ni Natalie para kay Terence. Kung may anumang plano si Linden, maaari niyang ipaalam kay Terence kung alam niya ito ng maaga. Bagamat pareho ito sa naunang dalawang beses, hindi sasabihin sa kanya ni Linden ang mga detalye, ngunit maaaring magkaroon siya ng magaspang na ideya tungkol dito, para makapaghanda si Terence ng maaga. Gayunpaman, ang hindi alam ni Natalie ay nagtanim na si Terence ng dalawang especially iya, sina Leandro at Chengmin, sa grupo ni Linden. Kung siya ay kasama, ito ay magiging 3 especially iya sa kabuuan. Ang laki ng pangkat ng panektik ay hindi pa nagagawa. Kung ang grupo ni Linden ay makakagulo pa rin kay Terence kahit na pagkatapos nito, kung gayon ang araw ay talagang sisikat mula sa kanluran. Sa kalahating araw lang, natapos na ng lahat ng 3 pavilion rookies ang kanilang mga assessment. Gayunpaman, ang pangalawang segment ay hindi pa natatapos. Pagkatapos ng lahat, maraming mga baguhan ang hindi pa nakakabawi mula sa kanilang mga pinsala. Ayon sa mga alituntunin, maaari lamang silang manatili sa pangunahing bulwagan ng Welcome Pavilion hanggang sa sila ay ganap na gumaling at matanggap ang kaukulang recovery points. Kung hindi, makakakuha sila ng 0 na puntos. Kahit na ito ay tila hindi makatao, ito ay upang ipakita ang pinakamababang pagiging patas.
Kung sila ay pinayagang bumalik sa kani-kanilang Immortals Kuweba bago sila makumpirmang nakarecover, hindi pa banggitin ang pagkakaiba ng konsentrasyon ng espiritual na enerhiya sa bawat kuweba ng immortal, paano kung may isang taong palihim na kumuha ng elixir na maaaring makabawi sa kanilang mga sugat? 3,735. Kapag nawala na ang pinakamababang antas ng pagiging patas, magiging ganap na walang kabuluhan ang tinatawag na newcomer assessment. Ito ay dahil kahit gaano pa kalaki ang pagsisikap, hindi nito mapapalabas ang mga bagong dating na may tunay na potensyal na alagaan. Ang pamumuhunan ng 3 malalaking pavilion ng napakaraming mapagkukunan ng paglilinang ay talagang walang kabuluhan. Gayunpaman, ang mga hindi pa gumagaling mula sa kanilang mga pinsala ay kailangang manatili sa pangunahing bulwagan ng Welcome Pavilion para sa pangangasiwa. Si Terence at ang iba pa, na sinuri na ni Emerson, ay hindi napapailalim sa paghihigpit na ito. Maaari silang bumalik ng maaga sa kanilang mga kuweba upang magtanim. Bilang pagsasaalang-alang sa mga rookie na mas malubhang na sugatan sa segment na ito, magsisimula ang ikatlong segment ng rookie evaluation sa loob ng 10 araw. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, kahit na ang pinakamalubhang na sugatan na rookie ay gumaling sa loob ng 10 araw. Kung hindi siya gumaling pagkatapos ng 10 araw, wala nang hinaharap ang rookie. Paano kung naapektuhan nito ang kanyang pagganap sa susunod na pagtatasa? Lahat sila ay basura pa rin, at ang basura ay hindi kailanman nagkaroon ng karapatang pantao. Para sa isang baguhan tulad ni Terence, na ganap na gumaling sa lugar, ang 10 araw na ito ay isang pambihirang pagkakataon upang makapagpahinga. Ayon sa mga panuntunan sa pagtatasa na inihayag sa paunawa, ang mga sumusunod na round ng pagtatasa ay hindi magtatapos sa parehong araw ng nakaraang 2 round. Sa halip, ito ay magiging isang mahaba at matagal na labanan. Hindi lamang ito kumonsumo ng pisikal na lakas, ngunit ito rin ay kumonsumo ng mental na enerhiya. Sa makatuwid, kung hindi nila samantalahin ang pagkakataong ito upang mabawi at makatipid ng enerhiya, malamang na ang mga hindi inaasahang problema ay magaganap. Bilang karagdagan sa pahinga at muling pagsasaayos, sa 10 araw na ito, ang mga ambisyosong bagong dating ay maaari ding gumawa ng kaukulang paghahanda para sa susunod na segment ng pagtatasa. Bagaman ito ay isang huling minutong pagsisikap, ito ay mas mahusay kaysa sa wala. Gayunpaman, habang ang iba ay naghahanda para sa susunod na round, hindi ito inisip ni Terence. Siya ay nagtanim at nagmina, ang kanyang pang-araw-araw na gawain ay katulad ng dati. Nang makita ng iba ang kanyang walang kwentang itsura, maliban sa pagkainggit, wala na silang lakas ng loob na magsalita pa para kutsain siya. Pagkatapos ng lahat, mayroon siyang 2 divine level full mark sa kanyang mga kamay, at ang kanyang superhuman strength ay naipakita na ng buo. Siya ay natural na may kapital upang maging malaya. Sa oras na ito, kung kinukutsa pa rin siya ng mga ito tulad ng dati, maaari lamang itong mga hulugan na sila ay bobo. Sa 10 araw na ito, nakakuha din si Terence ng impormasyon mula kay Chengmin. Si Gavin at ang kanyang mga tauhan ay nagpaplano na alamin ang kanyang lakas sa susunod na pagsubok, lalo na ang defensive martial skill na matagal na niyang itinatago. Isang defensive martial skill. Si Terence ay ganap na natigilan ng una niyang matanggap ang impormasyon. Hindi niya alam kung tatawa o iiyak hanggang sa ipinaliwanag ni Chengmin ang buong kwento sa likod ng haka-haka na ito. Ito ay isang stroke ng henyo, ngunit naisip ng mga tao na siya ay nagtatago ng isang malakas na kasanayan sa pagtatanggol. Ang paraan ng pag-unlad ng mga bagay ay medyo kakaiba, at maging si Terence mismo ay napahiya. Ngunit maganda rin ito Gavin at naisip ng iba na malalaman nila ang dahilan at hindi na masyadong mag-iisip kung paano nakayanan ni Terence ang 130% ng lakas ng isang maagang pag-atake ng Foundation. Kahit papaano ang tunay na lakas ni Terence ay hindi mailantad, at iyon ay isang magandang bagay. Tungkol naman sa tinatawag na defensive martial skill. Dahil mahilig manghula ng ganito ang mga taong ito, hayaan silang manghula. Kung mas nahulaan nila, mas mabuti. Marahil ay hindi na kailangang gawin ni Terence, sila mismo ay malito. May iligtas siya nito ng maraming problema. Maliban doon, ang pang-araw-araw na gawain ni Terence ay ang pagmimina sa Spirit Jade Hall sa maghapon at magnakaw ng ilang piraso ng walang kwentang jade.
Sa gabi, babalik siya at ipagpapatuloy ang kanyang pagsasanay, na pinagsasama-sama ang kanyang lakas bilang isang peak na maagang foundation stage. Gayunpaman, bago pumasok sa susunod na pagsubok, may isa pang mahalagang kaganapan si Terence na naghihintay sa kanya. Ang buwan ng panloob na bukas na araw ng kalye ay sa wakas ay narito na. Mula nang makita niya ang Star Inkstone sa Hong Chamber of Commerce, pinag-iisipan na ito ni Terence at ginagawa ang lahat ng uri ng paghahanda para dito. Pagkatapos ng lahat, ang multo ay dating isa sa pinakamalakas na tao sa Sky Class Island, isang bagay na kahit na tinitingala niya ay hindi ordinaryong bagay, at determinado si Terence na makuha ito. Gayunpaman, naalala niya ang tumataas na Pavilion Inner Sect Disciple na nakilala niya sa Hong Chamber of Commerce noong nakaraang pagkakataon, na interesado rin sa Star Inkstone. Hindi maiwasan ni Terence ang kaba. Bagamat ang halaga ng Star Inkstone na 1,000 espiritong si Jade ay sapat na para mataranta ang karamihan sa mga tao, at dahil sa hindi kapansin-pansing hitsura nito, kakaunti ang mga tao ang papansin dito, lalo pa ang paggastos ng napakaraming espiritong si Jade sa isang piraso ng sirang bato na hindi alam ang paggamit. Mayroon pa ring mga tao sa mundo na nakakaalam kung ano ang mabuti para dito. Ang isang halimbawa ay ang panloob na sekta na disipulo ng tumataas na Sky Pavilion. Sa paghusga mula sa kanyang pagganap sa oras na iyon, ang Inner Sect Disciple na ito ng tumataas na Sky Pavilion ay hindi dapat magkaroon ng 1,000 Spirit Jade sa kanya. Bukod dito, kahit na siya ay isinilang sa tumataas na Sky Pavilion, maliban sa mga Young Masters na may napakalalim na background tulad ni Lindan, ang 1,000 Spirit Jade ay isang malaking halaga pa rin ng pera para sa karamihan ng tumataas na Sky Pavilion Inner Sect Disciples. Hindi naging madali ang pagkalap ng ganoong halaga. Ngunit, kung talagang gusto nilang gawin ito, at kung talagang gusto nila, kung gayon ang 1,000 espiritong si Jade ay hindi imposible. Hindi bababasa, narinig ni Terence mula sa kanyang kahabag-habag na nakatatandang kapatid na ang ilan sa mga panloob na disipulo ng 3 pavilion ay gumagawa ng mataas na interes na mga pautang ng pribado. Kung gagamitin niya ang pamamaraang ito, bagamat ang gastos ay malaki, o kahit na nakapipinsala, hindi magiging mahirap na mangalap ng 1,000 espiritual na Jade. Hindi alam ni Terence kung ang disipulong iyon ay determinado na makuha ito gaya niya, at hindi niya alam kung gaano siya determinasyon para sa Star Inkstone, ngunit nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na presyon sa sandaling ito. Kung ang taong iyon ay talagang nagngangalit ang kanyang mga ngipin at humiram ng 1,000 espiritong si Jade, at kung ang taong iyon ay may karapatang pumasok at umalis sa panloob na kalye ng malaya, hindi katulad niya na kailangang maghintay hanggang sa araw ng pagbubukas ng panloob na kalye, kung gayon ay talagang pinalampas niya ang pagkakataong makuha ang Star Inkstone. Isa pa, lumipas ang 1 buong buwan. Bukod sa taong iyon, mayroon pa bang ibang kakompetensya na nakakaalam ng mga kalakal? Marahil, ang bituing inkstone na iyon ay kinuha na ng iba. Sa sandaling iyon, medyo nag-alala si Terence, ngunit mabilis siyang nag-react at tumawa. Maswerte akong makuha ito, ngunit kung mawala ito, ito ang aking kapalaran. Regardless kung makuha ko man o hindi, basta ginagawa ko ang best ko, walang dapat pagsisihan. Pagkatapos kalkulahin ang petsa, nagsuot ng maskara si Terence at lumabas sa madaling araw ng pagbubukas ng Inner Street. Pinaplano niyang magmadali sa Hong Chamber of Commerce para kunin ang Star Inkstone sa sandaling magbukas ang panloob na kalye. Gayunpaman, kung malalaman niya na ang Star Inkstone ay binili na ng iba, masasabi lang niya na ito ang kanyang kapalaran at hindi siya ang nakatadhana para sa Star Inkstone. Pagdating nila sa palengke, bahagyang maliwanag lamang ang langit, at ang panloob na kalye ay bukas lamang sa madaling araw, na siyang orasan ng 6:00 sa umaga sa sekular na mundo. Mukhang wala pang 5:00 na orasan, malayo sa oras na bukas ang kalye sa loob. 3,736. Gayunpaman, kahit na ang panloob na kalye ay hindi pa bukas, maraming mga mangangalakal ang nagsimula ng magtayo ng kanilang mga stall sa labas at gitnang mga kalye. Bagaman walang gaanong mga customer sa oras na ito, dapat itong malaman na para sa mga mangangalakal na ito, ang merkado ay hindi lamang isang lugar upang magpadala ng mga kalakal, ngunit isang lugar din upang bumili ng mga kalakal sa isang tiyak na lawak.
Ang tinatawag na restocking ay tumutukoy sa katotohanan na maraming tao ang makakakuha ng ilang makalangit na kayamanan sa pamamagitan ng iba't ibang mga channel at ibebenta ang mga ito sa mga mangangalakal sa labas at gitnang mga lansangan sa isang presyo na bahagyang mas mababa kaysa sa presyo sa merkado. Ang mga merchant na ito ay maaaring muling ibenta ang mga ito sa ibang mga tao sa mga sumusunod na transaksyon sa merkado na makakakuha ng pagkakaiba sa presyo. Ang dahilan kung bakit ang mga taong ito ay hindi direktang pumunta sa palengke upang mag-set up ng mga stall at direktang magbenta sa mga customer sa mas mataas na presyo ay dahil mayroon silang sariling mga alalahanin. Una, hindi sila tradisyonal na mangangalakal. Wala silang gaanong kasikatan sa merkado at walang kredibilidad. Kahit na dumaan sila sa maraming problema sa pag-set up ng kanilang mga stalls, maaaring wala silang maibenta sa maikling panahon. Pangalawa, ang mga pamamaraan at daanan na ginamit nila upang makakuha ng makalangit na kayamanan ay kadalasang hindi masyadong lihay-timo. Kung ipapakita nila ang mga ito sa sikat ng araw, malamang na magdulot ito ng kaguluhan. Sa oras na iyon, kapag sila ay na-target sa merkado, ito ay mahirap na makatakas. Sa makatuwid, para sa mga taong ito, sa halip na magtayo ng kanilang sariling mga stall, mas maginhawang magbenta ng direkta sa mga mangangalakal dito. Kahit na ang presyo ay medyo mas mababa, maaari nilang makuha ang espiritual na jade ng direkta at makatipid ng maraming hindi kinakailangang problema. Dahil dito, unti-unting nabuo ang kakaibang phenomenon sa merkado. Karamihan sa mga mangangalakal ay naglalagay ng kanilang mga stall ng maaga, ngunit bago mag-umaga, hindi sila nagbebenta ng anumang paninda at bumili lamang. Ang dahilan kung bakit sila nagtakda ng oras sa hating gabi, isang oras na may napakakaunting trapiko, ay natural na wala sa pagsasaalang-alang para sa pagiging lihim. Ang taong nagpapadala ng mga kalakal ay kailangang maging hindi mahahalata hanggat maaari, at ang mga mangangalakal ay hindi nais na mapalibutan ng mga tao kapag sila ay bumibili, dahil kung nangyari iyon, ang kanilang batayang presyo ay malantad, at mahirap na muling magnegosyo. Isang ideya ang pumasok sa isip ni Terence habang tinitingnan niya ang abalang eksena. Kung may gusto siyang bilhin, maaari siyang pumili sa pagkakataong ito at kunin ang mga kayamanan bago sila ipadala ng mga taong ito sa tindahan. Ang presyo ay magiging mas mura kaysa sa pagbili nito sa merkado. Gayunpaman, sa pangalawang pag-iisip, ang ideyang ito ay hindi gaanong maaasahan. Pagkatapos ng lahat, hindi mahalaga kung sila ay bumili o nagpapadala, lahat sila ay may sariling network. Kung tumayo ka rito ng padalos-dalos, kahit na mayroon kang malaking halaga ng espiritual na jade sa iyong mga kamay, maaaring hindi sila handang ibenta sa iyo ang mga makalangit na material at makalupang kayamanan. Sino ang nakakaalam kung ikaw ay maaasahan? Ang unang bagay na dapat ay highlight kapag nagtatapon ng mga ninakaw na produkto ay ang kanilang pagiging maaasahan. Tiyak na pipiliin muna nila ang mga pamilyar na mukha, hindi mga estranghero. Ngunit, habang hindi ito ang lugar para bumili ng mga bagay, ito ang lugar para magbenta ng mga bagay. Biglang naalala ni Terence na mayroon siyang isang tumpok ng mga bagay sa kanyang jade space na maaari niyang ipagpalit sa espiritual na jade. Ang bagay na ito ay ang bangkay ng nine-tailed cloud-piercing leopard na kanyang hinukay sa panlabas na bahagi ng likod ng bundok. Bagamat hindi ito isang bihirang kayamanan, ito ay isang bihirang maagang foundation stage na espiritong hayop. Ang halaga nito ay hindi mas mababa kaysa sa isang kayamanan at dapat na maibenta sa magandang presyo. Gayunpaman, ang pinakamahalagang bahagi ng katawan, ang panloob na core, ay hinukay na ni Terence. Hindi naman sa gusto niyang gamitin ito para sa sarili niya, pero hiniling ito ng Moldita. Bilang isang senior na nakatira sa kanyang jade space, natural na ibibigay ni Terence ang ganoong maliit na kahilingan, kinuha niya ito ng walang pag-aalinlangan. Ngunit hindi sinabi ng bagay kung para saan ito, hiniling lamang nito kay Terence na itabi ito para dito. Nang makitang maaga pa, lumingon si Terence sa isang tahimik na lugar at inilabas ang nine-tailed cloud-piercing leopard body mula sa jade space. Kinaladkad niya ito palabas sa sulok. Ang katawan ng nine-tailed cloud-piercing leopard ay mabigat, kahit 1 tonelada, ngunit hindi ito mahirap para sa isang peak early foundation stage practitioner tulad ni Terence. Kaya lang medyo nagkagulo siya habang kinakaladkad niya ito palabas, at mabilis itong nakakuha ng atensyon ng mga tao sa palengke.
Ito ay isang nine-tailed cloud piercer leopard. Mabilis na nakilala ito ng mga may magandang paningin, at pagkatapos ay nagkaroon ng isang alon ng mababang mga tandang. Totoo na para sa mga magsasaka sa palengke, ang nine-tailed cloud-piercing leopard ay nasa maagang yugto pa lamang ng foundation building realm at ang lakas nito ay hindi masyadong malakas. Gayunpaman, ito ay isang sikat at lubhang tusong jungle beast. Ang espiritong hayop na ito ay sikat sa kanyang tuso at bangis. Upang patayin ito sa malalim na kagubatan ng likod na bundok, pabayaan ang isang dalubhasa sa parehong antas nito, kahit na ang isang dalubhasa sa tuktok ng maagang yugto ng kaharian ng pagtatayo ng pundasyon ay hindi magagawa ito. Kung hindi sila mag-iingat, baka mapatay pa sila. Sa teorya, para manghuli at makapatay ng tulad ng isang tusong mabangis na hayop, hindi bababa sa 2 o higit pang mga dalubhasa sa pagtatayo ng pundasyon sa gitnang yugto, at kakailanganin din nilang gumugol ng maraming pasensya at lakas sa malalalim na kabundukan at kagubatan kung saan nakatago ang panganib sa lahat ng dako. Pagkatapos lamang ay posible na matagumpay na patayin ito. Hindi pagmamalabos na sabihin na sa lahat ng mga espiritong hayop sa unang bahagi ng foundation stage, ang nine-tailed cloud-piercing leopard ay hindi lamang isa sa pinakamalakas, kundi pati na rin ang pinakamahirap harapin. Maraming beses, kahit na ang isang dalubhasa sa gitnang foundation stage ay maaaring hindi handang pukawin ito. Mayroong napakaraming mga mangangalakal ng espiritong hayop sa palengke ng lungsod. Araw-araw, iba't ibang uri ng mga bangkay ng espiritong hayop ang makikita na kinakaladkad dito para ibenta. Gayunpaman, ang nine-tailed cloud-piercing leopard ay napakabihirang, at maaaring hindi ito makita kahit isang beses sa isang taon. Sa mga mata ng mga mangangalakal sa palengke, kahit na ang nine-tailed cloud-piercing leopard strength ay hindi mataas, ang pambihira nito ay tiyak na mairaranggo sa top 5. Kung mas bihira ang isang bagay, mas magiging mahalaga ito. Bilang karagdagan, ang nine-tailed cloud piercer ay puno ng mga kayamanan. Maging ito ay ang mga buto o ang mga laman loob, bawat bahagi nito ay isang tunay na kayamanan. Ito ay isang bihira at sikat na item. Sa isang iglap, si Terence ang naging focus ng lahat ng mga ngalakal ng spirit beast. Pinalibutan pa siya ng ilan, natatakot na ang ibang mga mangangalakal ay mauunang makarating doon. Pagkatapos ng lahat, ang nine-tailed cloud-piercer leopard ay isang bihirang mapagkukunan na maaaring magamit upang bumuo ng isang tatak. Ito ay talagang isang bihirang pagkakataon. Kung nakaligtaan niya ang nayong ito, hindi na niya mahahanap ang tindahang ito. Itong kapatid, magkano ang balak mong ibenta nitong nine-tailed cloud-piercing leopard? Gusto mo bang ibenta sa kabuuan o sa kabuuan? Tanong ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may malaking balbas nang makita ang iba pang mga mangangalakal na sumugod. Oh, paano niya nasabi yon? Sa tinggian naman. Tumaas ang isang kilay ni Terence at nagtanong. Kung ibebenta natin ito bilang isang buo, ibebenta natin ang buong katawan sa isang nakapirming presyo. Kung ibebenta natin ito sa maliit na dami, kailangan nating paghiwalayin ang mga bahagi ng katawan at ibenta ang mga ito ng paisa-isa ayon sa kani-kanilang halaga. Ang balbas na nasa katanghaliang gulang na lalaki ay huminto at nagtanong, ang kapatid na ito ay mukhang hindi pamilyar, marahil ay hindi ka madalas pumupunta sa palengke na ito, tama? Hindi masama. Tumanggo si Terence. 3,737. Kung gayon, iminumungkahi ko na ibenta mo ito ng maramihan. Kahit na mas mataas ang presyo kung ibebenta mo ito ng maramihan, hindi ka naman pamilyar sa lugar na ito, kung tutuusin. Baka hindi mo maibenta ang lahat sa loob ng maikling panahon. Kapatid, alam mo rin na kahit na ang katawan ng maagang foundation stage na espiritong hayop na ito ay hindi nabubulok ng ganoon kabilas, pagkatapos itong mabuksan, ang espiritual na enerhiya ay mabilis na mawawala, pagkatapos ay ang espiritual na enerhiya ay mawawala. Ang may balbas na nasa katanghaliang gulang na lalaki ay taos-pusong nagsuri. Gayon din, labag sa batas ang pagbebenta ng mga bangkay ng espiritong hayop ng pribado. Kung walang malakas na background, magiging mahirap kung malalaman ito ng Spirit Beast Clan sa Skyrank Southern Island. Siyempre, hindi mo kailangang matakot sa gulo. May paalala lang ako sa'yo. Oh, pag-isipan ko. Tugon ni Terence nang walang pag-aalinlangan, ngunit hindi siya nagbigay ng direktang sagot kung paano niya ito ibebenta.
Kahit na ang balbas na nasa katanghaliang gulang na lalaki ay taos-puso, siya ay isang mangangalakal pa rin dito. Hindi siya masyadong maiinip kapag nakikipag-ugnayan sa mga mangangalakal, lalo na kapag maraming mangangalakal ang dumarating upang humingi ng presyo. Kung padalos-dalos niyang ipinangako ang mga ito ngayon, mahirap na itong ibenta sa mataas na presyo mamaya. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay napabuntong hininga nang walang magawa matapos makita ang determinadong mukha ni Terence. Gusto niyang makuha si Terence na ibenta ito sa kanya sa isang nakapirming presyo bago ang iba. Hanggat tumango si Terence, ayon sa mga patakaran ng merkado, walang sino man ang makakapagbid para dito sa mas mataas na presyo. Sa kasamaang palad, bata pa si Terence, ngunit marami na siyang nakitang mga bagay na ito hindi siya madaling mahuhulog dito. Hindi nagtagal, 5 o 6 na tao ang nagtipon sa paligid ni Terence, na nagpapahayag ng kanilang interes sa katawan. Napangiti si Terence sa kanyang sarili, ito ay sapat na para sa isang maliit na auction. Gayunpaman, ito ay isang magandang bagay. Sa dinami-dami ng mga taong nakikipagkompetensya sa isa't isa, hindi bababa sa hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa pagbebenta ng lugi. Nang makitang narito ang karamihan sa mga tao, ayaw na ni Terence na gumawa pa ng eksena. Kung tutuusin, may negosyo pa siyang dapat asikasuhin. Agad niyang itinaas ang kanyang mga kamay sa mga mangangalakal, lahat, ang isang ito ay nagbabalak na ibenta ang siyam na tailed cloud na tumusok sa bangkay ni Leopard. Kung sino man ang interesado, pakisabi ang inyong presyo. Ayon sa rules ng market, ang pinakamataas na bidder ang makakakuha nito. Ang dahilan kung bakit pinili niyang ibenta ang mga ito ng maramihan sa halip na ibenta ng maramihan ay natural na makatipid ng oras. Kung hindi, maaaring hindi niya maibenta ang lahat kahit na manatili siya dito ng isang buong araw, at pagkatapos ay tapusin ang mga ito sa loob ng 1 oras bago ang pagbubukas ng panloob na kalye. Dagdag pa, kahit na hindi siya nagmamadali, hindi niya pagnanasaan ang kaunting espiritual na jade para lamang sa kanyang pagkakakilanlan. Pagkatapos ng lahat, mayroon lamang 1,000 silk mask. Kung pamilyar sa iba ang mukha na ito, hindi ito madaling gamitin para itago ang kanyang pagkakakilanlan at gawin ang anumang bagay sa hinaharap. Nagkatinginan ang mga mangangalakal, puno ng kawalan ng magawa ang kanilang mga mata. Bagaman ito ay isang panuntunan ng common market na mas mataas ang presyo, natutuwa silang makita ang gayong eksena bilang mga nagbebenta, ngunit ngayon ay nasa posisyon sila ng mga mamimili, na medyo disadvantageous para sa kanila. Kung nag-away sila hanggang kamatayan, ang makikinabang dito ay hindi isa sa kanila, kundi si Terence, ang nagbebenta. Gayunpaman, kahit alam nilang hindi magiging madali ang pagbili at pagbebenta, makakagat lang sila ng bala at magpatuloy. Pagkatapos ng lahat, ang 9-tailed cloud piercer leopard ay isang estratehikong mahirap na mapagkukunan na may kapansin-pansing epekto. Kung hahayaan nila ito at hayaan ang iba pang mga kakompetensya na bilhin ito, maraming mga customer ang maaaring maaga sa hinaharap. Iyon ay talagang isang malaking pagkawala. Naisip lang niya na ang katawan ay hindi gaanong mapapakinabangan sa kanya, at na ito ay isang pag-aaksaya ng espasyo upang panatilihin ito sa espasyo ng jade. Mas gugustuhin niyang ibenta ito para sa isang espiritong si Jade, ngunit hindi niya naisip na ito ay magiging isang kapaki-pakinabang na sitwasyon. Kung titignan, maganda ang swerte niya ngayon at dapat ay kumita siya ng malaking espiritong si Jade, sapat lang para makaipon ng kaunting puhunan para sa bid para sa Star Inkstone sa panloob na kalye. Itong kapatid, bago tayo magbid, pwede mo ba kaming i-check kung kumpleto na ang katawan? Tanong ng isa sa mga mangangalakal. Tumango si Terence. Siyempre. Maliban sa core, hindi ko hinawakan ang alinman sa iba pang bahagi. Maaari mo itong suriin mismo. Ang mga mangangalakal na naruroon ay pawang mga eksperto, at malinaw sa isang sulyap kung ang bangkay ay pinakialaman. Imposibleng itago ito sa kanilang mga mata at tainga. Binaliktad ito ng iilan at tumango bilang kasiyahan. Karaniwan, ang pinakamahalagang bahagi ng katawan ng isang espiritong hayop ay ang panloob na core nito. Kapag nahukay ang panloob na core, ang iba pang bahagi ng katawan ay mawawalan ng hindi bababa sa kalahati ng kanilang halaga.
Gayunpaman, para sa mga mangangalakal na walang pakialam dito, hangga't ang bangkay ay sapat na kumpleto upang patunayan na ito ay isang nine-tailed cloud-piercing leopard, sapat na iyon upang makuha ang kanilang atensyon. Tungkol sa kung ang panloob na core ay naruroon pa rin, iyon ay isang pangalawang problema. Dahil sa huli, kahit na ang nidan ng nine-tailed cloud-piercing leopard ay isa lamang maagang foundation stage nidan. Walang pagkakaiba sa asensya sa pagitan nito at ng nidan ng iba pang mga espiritong hayop ng parehong antas. Bagamat hindi mababa ang halaga nito, hindi ito gaanong bihira. Gayunpaman, ang mga taong ito ay mga mangangalakal kung tutuusin, at tiyak na hindi nila palalampasan ang pagkakataong ito na makipagtawaran. Bagaman ang bangkay ng isang nine-tailed cloud-piercer leopard ay medyo bihira, ang presyo ay lubhang nabawasan dahil ang panloob na core nito ay nahukay na. Paano naman ito? Magbibid ako ng 80 spirit jade. 80 espiritual na jade. Tumaas ang isang kilay ni Terence, hindi nagsasalita. Sa huling 2 beses na nakapunta siya sa palengke, nakita niya ang mga presyo ng mga bangkay ng mga espiritong hayop. Ang mga bangkay ng mga espiritong hayop sa pagtatatag ng maagang yugto ng foundation ay karaniwang nagkakahalaga ng higit sa 100 piraso ng spirit jade, at hindi naglalaman ang mga ito ng panloob na core. Ang nine-tailed cloud-piercing leopard ay isang bihira at kakaunting item. Kahit na gusto ng mga mangangalakal na ito na kumita ng pagkakaiba sa presyo mula rito, imposibleng ibaba ang presyo sa ganoong mababang presyo. Ang presyo ng 80 espiritual na jade ay simpleng nananakot sa kanya, isang karaniwang tao. Walang sinabi si Terence, ngunit halatang wala siyang pakialam. Ang nagbebenta ay hindi maiwasang sampain ang kanyang sarili dahil sa pagkakamali. Gusto niyang sampelan ang sarili sa mukha. Ito ay kanyang profesional na ugali na subconsciously subukan upang mas ulit si Terence, at hindi siya tumugon sa oras. Napakaraming tao sa parehong kalakalan, at hindi ito isang lugar para ibaba niya ang presyo, dapat niyang taasan ito. Oo nga, ang may balbas na nasa katanghaliang gulang na lalaki na nauna sa kanila ng isang hakbang ay agad nanginisyon at sinabing, 80 pirasong espiritual na jade. Ito ba ay isang ugali ng pagkolekta ng basura? Itong kapatid, mas mabuting huwag mong sayangin ang iyong oras sa mga madaldal at kaawa-awang mga ito. Ibenta lang ito sa akin ng diretso sa halagang 150 piraso ng espiritual na jade. Paano? 3,738. Dahil doon ay agad siyang pinandilatan ng mga nakapaligid na mga ngalakal, lalo na ang mga ngalakal na kakabid lang. Namumula ang mukha niya, pero parang medyo natatakot siya sa medyo may edad na lalaking ito na may malaking balbas. Naglakas loob lang siyang magalit ngunit hindi siya naglakas loob na magsalita. 150 piraso ng espiritual na jade. Tumalo ng puso ni Terence. Ito ay hindi isang mababang presyo. Hindi bababasa, ito ang pinakamataas na presyo na nakita niya para sa mga bangkay ng mga espiritong hayop sa unang yugto ng lupain ng pagtatayo ng pundasyon. Ang katanghaliang gulang na lalaking ito na may malaking balbas ay talagang prangka. Nang makitang interesado si Terence, nataranta ang isa pang may-ari ng tindahan, nagbid ako ng 160 pirasong espiritual na jade. Sinulyapan ng may balbas na nasa katanghaliang gulang ang lalaki at agad na itinaas ang presyo nang hindi man lang itinaas ang kanyang mga talukap. 180 spiritual jade piece. Nang makita ng iba ang kanyang mayaman at determinadong hitsura, lahat sila ay walang magawa. Kahit na ang bangkay ng nine-tailed cloud-piercing leopard ay napakabihirang, ito ay isang maagang foundation stage spirit beast. Ang presyong ito ay halos lumampas sa itaas na limitasyon. Kung tinaasan pa nila ang presyo, hindi sila kikita ng malaki kahit na nakuha pa nila ito at naibenta. Magsasayang lang sila ng oras kay Terence, isang estranghero na hindi pa nila nakilala. Pero kahit ganoon, may mga ngalakal pa rin na nagngangalit at nagtaas ng presyo, ay bid ako ng 185 espiritu jade. Ngunit bago pa makapag-react si Terence, muling tumawag ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, 200 espiritual na jade. Sa pagkakataong ito, lahat ng iba pang mga ngalakal ay walang sinabi.
Kung bibili siya ng isang maagang yugto ng Foundation establishment na bangkay ng Spirit Beast sa presyong mas mataas kaysa sa 200 piraso ng Spirit Jade, magiging isang kawalan ito kahit na para sa napakabihirang Nine-tailed Cloud Piercer Leopard. Wala nang kikitain pa. Maging si Terence ay hindi maiwasang tumingin sa balbas na lalaking ito sa ibang liwanag. Sa totoo lang, ang unang impresyon niya sa lalaking ito ay isang tipikal na negosyante. Siya ay tila taos-puso at masigasig, ngunit siya ay talagang nagpaplano. Baka ma-rip off siya anumang oras. Ngunit ngayon, tila kahit na ang lalaking ito ay isang negosyante, siya ay isa ring matapang na negosyante. Para sa isang nine-tailed cloud piercing ang bangkay ng leopard na walang panloob na core, nang ahas siyang magbid ng mataas na presyo ng 200 spiritual jade na piraso nang hindi man lang kumukurap. Dahil dito, hindi makapagsalita ang iba pa niyang mga katunggali. Ang ganitong uri ng lakas ng loob ay hindi isang bagay na maaaring magkaroon ng mga ordinaryong tao. Tiningnan ni Terence ang mga ekspresyon ng lahat at siguradong hindi sila magtabid ng mas mataas. Nang malapit na siyang magdesisyon, bumaantong hininga ang isa sa mga nanunood at tumingin kay Terence. Pambihira itong magandang bagay, sayang ibenta. Napakurap si Terence at tiningnang mabuti ang lalaki. Siya ay tumingin normal, at ang kanyang mga damit ay plain, kahit sira-sira. Hindi rin siya ganoon kalakas, nasa peak lang ng maagang foundation stage. Hindi siya namumukod tangi sa karamihan. Gayunpaman, pagkatapos ng maingat na pagmamasid, nalaman ni Terence na ang presensya ng lalaki ay iba sa iba. Hindi ito ang uri ng presensya na magkakaroon ng isang henyo, ngunit mas katulad ng presensya ng isang siyentipiko na nakatuon sa kanyang pananaliksik. Kung kailangan niyang maghanap ng halimbawa mula sa ibang tao, ang taong ito ay nagbigay kay Terence ng katulad na pakiramdam kay Han Jingjing. Bagamat medyo nalilito si Han Jingjing sa kanyang pang-araw-araw na buhay at walang anumang espesyal na talento, ang kanyang talento sa alchemy ay masasabing hindi pa nagagawa. Kung siya ay talagang bubuo, siya ay maaaring maging ang uri ng pag-iral na maaaring baligtarin ang buong mundo ng alchemy at humantong sa mga pagbabago sa hinaharap. At itong ordinaryong taong nasa harapan niya ay mayroon ding kakaibang ugali. Kaya lang baka wala sa alchemy ang talent niya. Bago pa makapagsalita si Terence, nagsimulang magpanik ang balbas na nasa katanghaliang gulang na lalaki sa tabi ni Terence. Malungkot niyang pinandilatan si Terence. Hari ng basura, ano ang pinagsasabi mo, kaawa-awang tao? Nag-aalok ako ng 200 pirasong espiritual na jade para bilhin ang nine-tailed cloud piercing leopard corpse ng kapatid na ito, at sinasabi mong sayang. Ang lalaking tinatawag na King of Junk ay biglang natigilan. Nang makitang nakatingin sa kanya ang lahat, hindi niya naiwasang iwagayway ang kanyang kamay sa kahihiyan at sinabing, hindi ko sinasabing nakakalungkot na ibenta ito sa halagang 200 pirasong espiritual na jade. Talagang napakataas ng presyo ng 200 piraso ng espiritual na jade, ngunit may mga bagay na mahahanap lamang ng swerte at hindi hinahanap. Ang mga ito ay hindi mabibili. Armas, ang halaga ng sandata na napik ay hindi bababa sa 2,000 piraso ng espiritual na jade. Stop! Nagyayabang ka lang. Paanong ang isang king of junk na tulad mo ay makakagawa ng sandata na nagkakahalaga ng 2,000 spiritual jades? Sinong pinagluloko mo? Malungkot na sinulyapan siya ng nasa katanghaliang gulang bago lumingon kay Terence. Brother, huwag kang makinig sa mga baliw na salita ng brat na ito. Ang brat na ito ay isa sa mga pinaka-hindi sikat na inner disciple sa Green Cloud Pavilion. Ang pangalan niya ay Larry. Wala siyang alam kung paano gumawa ng anuman kundi magpanday ng armas. Palagi niyang sinasabing siya ang master at madalas na bumibili ng mga piraso ng espiritu. Mga hayop mula sa amin, ngunit hindi siya nagtagumpay sa paggawa ng anumang disente. Matapos marinig ang pagpapakilala ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, namula ang mukha ng hari ng junk sa pagkabalisa. Mabilis niyang paliwanag, hindi kasi kayo nakakaintindi ng forging. Sa larangan ng forging, ang kalidad ay nalampasan ang lahat. Ang isang tunay na forging master ay gagawa ng pinakamahusay na banal na sandata kahit na ginamit niya ang pinakamasamang materyales.
Kung tungkol sa rate ng tagumpay, ito ay pangalawa. Mas mababa lang ako. Sa pagkakaalam ko, hindi ka pa talaga nagtagumpay sa pag-alis, di ba? At mayroon kang nerve upang sabihin na ang rate ng tagumpay ay medyo mas mababa. Humagalpak ng tawa ang balbas na nasa katanghaliang gulang na lalaki at ang mga taong nakapaligid sa kanya na nakakaalam sa kwento ng lalaking ito. Kalidad lang ang pinag-uusapan ng mga panday, hindi ang rate ng tagumpay. Ano ang alam ninyong mga leko? Ang hari ng basura ay patuloy na nakikipagtalo, ang kanyang mukha ay namula. Gayunpaman, mula sa reaksyon ng mga taong ito ay walang saysay. Si Terence, na malamig na nakatingin sa gilid, ay hindi maiwasang mapangiti sa eksenang ito. Ang hari ng basurang ito ay isang kahangahangang tao, tulad ni Kung Yiji sa mundo ng paglilinang. Habang pinagtatawanan ng lahat ang hari, biglang nagtanong si Terence, "Kuya Wang, sinabi mo lang na ang mga kuko sa harap at ang buntot ng nine-tailed cloud-piercing leopard ay magandang materyales para sa forging." Natigilan ang lahat habang nakatingin kay Terence na may kakaibang ekspresyon. Naniwala ba talaga ang lalaking ito sa sinabi ng hari? Sa gitna ng karamihan, ang mukha ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang pinakapangit. Gusto niyang bilhin ang nine-tailed cloud-piercing leopard body ni Terence bilang kanyang pirma, kahit na itinapon ang 200 espiritual na jade para dito. Nakita niyang titango-tango na si Terence, at pagkatapos ay dumating ang hindi inaasahang pagbabagong ito nang walang dahilan. Nagalit talaga siya nito. 3,739. Sa kasamaang palad, bago opisyal na pumayag si Terence na ibenta ang katawan, nasa kanya na ang lahat ng gusto niya dito. Walang ibang may karapatang manghimasok, kaya kahit gaano pa kagalit ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, na ilalabas lamang niya ang kanyang galit sa Trash King, The Jinx. Nang makitang tila naniwala si Terence sa kanya, ang hari ng junk ay nabuhayan ng loob. Hindi niya pinansin ang mga ekspresyon ng ibang tao at tumango, siguradong magandang material ito na sa swerte lang makikita. Kung magagamit ito sa paghahagis ng sandata, tiyak na higit sa 200 spiritual jade ang halaga nito. Salamat sa impormasyon. Nag-isip sandali si Terence bago bumaling sa may balbas na lalaki. Maaari mong suriin ang paumanhin, ngunit plano kong panatilihin ang mga front paws at buntot para sa aking sarili. Ibebenta ko ang natitira bilang isang buo ito sa iyong sarili. Gusto mo pa bang bilhin? Siyempre, pwedeng mas mababa ang presyo. Huwag kalimutan, si Terence ay isang huwad mismo, tulad nitong hari ng basura. Wala lang siyang master, walang impormasyon, at walang blueprints, kaya hindi na niya ito sinubukan. Matapos marinig ang paalala ng hari ng basura, bigla siyang nagkaroon ng ideya. Sa halip na ibenta ang harap na paa at ang buntot ng letigo, maaari niya ring itago ang mga ito para sa kanyang sarili. Wala siyang mahanap na manluloko sa secular na mundo noon, ngunit ito ang Sky-class island. Hanggat may puso ang isa, hindi mahirap maghanap ng impormasyon at literatura na may kaugnayan sa pamemeki. Ang isa ay maaaring magkaroon ng pagkakataon na maging isang tunay na manghuhuwad sa hinaharap. Ang hari ng junk, na nag-aangking master na manghuhuwad, ang patunay. Sumimangot ang nasa katanghaliang lalaki sa mungkahi ni Terence, ngunit tinapik pa rin niya ang kanyang dibdib at sinabing may kabayanihan ang mukha. "Anyway, bibilhin ko lang iyong nine-tailed cloud-piercing leopard na bangkay para gawing signboard, hindi talaga para ibenta. Maaari mong panatilihin ang mga front claws at buntot kung nais mo, as long as the rest ay magagamit mo pa ang isang signboard. 100. Kunin mo lang ito bilang pakikipagkaibigan. Ako, Hansel Colton, ay hindi magiging maramaw sa kaunting espiritual na jade." Hansel Colton. Napakurap si Terence. "My surname is Colton. Blackbeard is a nickname na binigay sa akin ng mga tao sa palengke. How is it? Kuya, how should I address you?" Tumawa si Hansel at sadyang hinaplos ang kanyang makapal na balbas. "Hehe. Salamat. Ako si Natalie." Tumango si Terence, nag-isip ng pangalan na hindi pa niya ginamit noon. Tumango si Hansel at inutusan ang isa sa kanyang mga katulong na putulin ang 9 na buntot na ulap na tumutusok sa harap na kuko at buntot ng leopardo.
Binigyan din niya si Terence ng 200 piraso ng jade na puno ng espiritual na chi. Kuya Hansel, dahil hindi kumpleto ang bangkay ng aking nine-tailed cloud-piercing leopard, hindi ito magandang bagay. You're generous enough para bigyan ako ng 200 espiritual na jade, pero hindi ko matatanggap ng ganoon na lang. Kinaway-kaway ni Terence ang kanyang kamay, may nakita akong espiritong jade sa bag ng iyong lalaki. Hindi ito maayos. Bakit hindi mo ibigay sa akin ang espiritong iyon jade? Nanlamig si Hansel. Hindi niya akalain na si Terence ay hindi isang sakam na tao. Mayroon nga siyang espiritong si Jade na mukhang hindi maganda. Sa negosyo, hindi mo mapipili ang iyong mga customer, tama ba? Kailangan mong tanggapin kung ano man ang ibigay sa iyo ng iba. Siyempre, ang mga espiritual na Jade ay karaniwang 3 para sa 2. Kung ito ay isa para sa isa, hindi niya ito gagawin. Hindi na kailangan iyon. Hindi maganda ang kulay ng mga spiritual jade na iyon, at wala silang sapat na espiritual na enerhiya. Dahil magkapatid tayo, natural na hindi kita kayang dayain. Napaisip sandali si Hansel at sinabing. Bagamat makakatipid siya ng malaki sa pagpapalit na ito, prangka siyang tao, kaya wala siyang pakialam dito. Kaya nga ako nagkakaganito eh. O hindi na ako makakapagnegosyo sa'yo sa susunod. Matigas na sabi ni Terence. Nang makita ang determinasyon ni Terence, tumango lang si Hansel, kung gayon, sasamantalahin kita sa pagkakataong ito. Kuya Linford, kung manghuli ka ng anumang espiritong hayop sa hinaharap, kailangan mong alagaan ako. Huwag kang mag-alala, tiyak na masisiyahan ka sa presyo. Ang dahilan kung bakit kaagad siyang pumayag noon, maliban sa katotohanang kailangan niya ang nine-tailed cloud-piercing leopard bilang kanyang pirma, ay dahil gusto niyang gamitin ang pagkakataong ito para kaibiganin si Terence. Siyempre, ngayon naramdaman niya na si Terence ay hindi lamang malakas, ngunit mayroon ding magandang karakter. Dahil hindi itinago ni Terence ang kanyang lakas, malinaw na naramdaman ni Hansel na si Terence ay nasa tuktok lamang ng unang bahagi ng foundation stage. Hindi siya itinuring na malakas sa Sky Class Island kung saan naruroon ang mga foundation stage practitioner, ngunit kapag naging ganito siya, mas mahalaga si Terence. Hindi katakataka para sa isang dalubhasa sa gitnang foundation stage na makapatay ng isang siyam na buntot na cloud-piercing leopard, ngunit bilang isang peak early foundation stage expert, ang gawin ito ay kasing hirap ng pag-akyat sa langit. Para magawa ito, wala ni isa sa kanila ang hindi dragon o phoenix sa mga tao. Bilang isang matalino at may karanasang negosyante, si Hansel ay may sariling paraan ng pagmamasid sa mga tao. Alam niya kung sino ang may magandang kinabukasan at kung sino ang walang kinabukasan at maaaring baliwalain. Sa kanyang mga mata, si Terence ang nauna, at si Trash King ang huli. Siguradong. Tumango si Terence. Kailangan niyang harapin ang lahat ng uri ng makapangyarihang espiritong hayop sa hinaharap. Kung nakapatay siya ng anumang espiritong hayop, maaari niyang ibenta ang mga ito kay Hansel. Pagkatapos ng ilang maliit na pakikipag-usap kay Hansel, nakita ni Terence na lumiliwanag ang kalangitan, at halos oras na para bumukas ang likod na kalye. Nagpaalam na siya at umalis na. Pero makalipas ang ilang hakbang, naramdaman niyang may sumusunod sa kanya. Baka may humahabol sa pera. Bagamat ang 200 espiritual na jade ay hindi gaanong sapat na iyon para malagay sa panganib ang ilang tao. Gamit ang karamihan bilang panakip, tahimik na lumingon si Terence at napagtanto na ang taong sumusunod sa kanya ay ang hari ng basura. Nalilito si Terence ano ang ginagawa ng lalaking ito na sinusundan siya. Hindi kaya gusto niya talagang mahawakan siya. Pero parang hindi naman. Sa paghusga sa lakas ng lalaking ito, tiyak na hindi siya malakas sa tuktok ng unang bahagi ng foundation stage. Hindi siya dapat magkaroon ng lakas ng loob na magkaroon ng ganoong ideya sa akin, di ba? Nang makitang napansin siya ni Terence, mabilis na lumapit sa kanya ang hari ng basura. Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-alinlangan, inipon niya ang kanyang lakas ng loob at nagtanong, Kuya Linford, paano mo balak gamitin ang siyam na buntot na ulap na tumutusok sa harap ng paa at buntot ng leopardo? Ha!
Lalong naguluhan si Terence, maaari niyang gamitin ang kanyang mga gamit kahit anong gusto niya, bakit niya sasabihin sa isang tagalabas? Nang makita ang ekspresyon ni Terence, napagtanto ng hari ng basura na siya ay naging mapangahas at nagpaliwanag, ganito. Kuya Linford, narinig mo na kay Hansel at sa iba pa na ako ay isang huwad. Naniniwala ako na ang aking talento at lakas ay hindi masama, ngunit ito ay isang propesyon na napakalaki ng pera. Wala akong sapat na espiritu Jade para bumili ng magagandang materyales, kaya hindi ako nakagawa ng isang disenteng banal na sandata. 3,740. Tumango si Terence, madali itong maunawaan. Sa teorya, ang pagiging isang panday ay mas mahal kaysa sa pagiging isang alchemist, at natural lamang na ang isang panloob na disipulo tulad ng Trash King na hindi gaanong nagustuhan, ay hindi magagawa ng walang kanin. Huminto siya at huminga ng malalim bago tumingin kay Terence na may nagbabagang tingin. Ang paw at whiptail ng nine-tailed cloudpiercer leopard ay parehong mahuhusay na materyales na makikita lamang ng swerte. Kung mapagkakatiwalaan ako ni Kuya Linford, maaari kang pumunta sa Green Cloud Pavilion para hanapin ako anumang oras. Handa akong tulungan kang gumawa ng armas ng libre. Kaya't ganito iyon. Hindi kaagad tumugon si Terence matapos maunawaan ang layunin ng pagbisita. Tanong niya, pwede ko bang malaman kung nasaan ang amo ni Kuya Wang? May lugar ba ang 3 malalaking pavilion na partikular na nagsasanay ng mga palsipikado? Natigilan sandali ang hari ng junk bago siya sumagot, hindi, I don't. Being a forger is a very unpopular profession. Sa pagkakaalam ko, wala masyadong totoong peke sa North Island, pero marami naman sa gitnang isla. Tulad ng para sa aking Panginoon, natutunan ko lamang mula sa isang master na nagngangalang Sun Sikong sa loob ng ilang araw na hindi ako nag-aalala sa aking sarili. The rest. Iba pang mga bagay, ngunit ang aking kakayahan sa pagpapanday ay talagang hindi isang problema. Ito ay tinatawag na hindi matapang na magyabang. Ngunit sinabi ni Hansel na hindi ka pa nagtagumpay noon. Hindi napigilan ni Terence ang tumawa. Nabulunan ng hari ng basura. Kahit gaano pa niya sinabing henyo siya sa pamemeki, ito ay isang madugong katotohanan. Dahil din dito tinawag siya ng mga tao na hari ng junk. Naniniwala ako na magtatagumpay ka. Kung may pagkakataon sa hinaharap, pupunta ako sa Green Cloud Pavilion para hanapin ka. Nakangiting sabi ni Terence. Maganda ang impresyon niya sa hari ng junk. Masasabi niyang isa siyang tunay na materyales. Gayunpaman, kahit na may pinakamasamang materyales, ang taong ito ay nagpumilit pa rin na gumawa ng mga nangungunang mga divine na armas. Kakaiba kung magtagumpay pa rin ang lalaking ito sa kakaibang ideya. Ngunit gayunpaman, ang mga paa sa harap at buntot ng letigo ng nine-tailed cloud-piercing leopard ay walang silbi sa kanyang mga kamay. Kung mayroon siyang oras sa hinaharap, maaari rin niyang hanapin ang taong ito at magsaliksik dito ng magkasama. Baka may hagis talaga siyang disente. Handa ka talagang maniwala sa akin. Tuwang-tuwa ang hari ng junk. Hindi niya ito masyadong inaasahan noong una, at ayaw lang niyang sayangin ang magagandang materyales. Hindi niya inaasahan na papayag si Terence. Kailangang malaman ng isa na kahit na ang propesyon ng panday ay palaging hinahanap, ang bilang ng mga tao na tunay na nabuhay sa titulong ito ay mabibilang sa mga daliri ng isang tao. Ang isang huwad na tulad ng hari ng basura, na hindi kailanman nagtagumpay sa paggawa ng anumang disenteng armas, ay isang ganap na biro sa mata ng iba. Hindi nila sineseryoso ang kanyang mga salita, lalo pat ibigay sa kanya ang mga bihirang materyales sa kanilang mga kamay. Kahit na ang hari ng junk ay gumawa ng inisyatiba na hilingin sa kanya na pandayin ang mga ito ng libre, ito ay imposible. Dahil kapag ang mga materyales na ito ay ginamit para sa panday, magkakaroon lamang ng dalawang resulta. Alinman ito ay magtagumpay at maging bahagi ng isang banal na sandata, o ito ay mabibigo at maging isang tumpok ng basura na walang halaga. At sa nakakahiyang kasaysayan ng basahan na hari, magtagumpay kaya ang taong ito. Isang multo lang ang maniniwala sa kanya. Kahit ang mga makamulto ay hindi naniwala sa kanya.
Hindi kalabisan na sabihin na sa 10,000 tao, 9,999 na tao ang hindi maniniwala sa kakayahan ng hari ng basura. Ngunit ngayon, maswerte siyang nakilala ang huling taong handang maniwala sa kanya. Para sa kanya, ito na siguro ang huling straw na dapat niyang hawakan. Kung hindi niya kinuha ang pagkakataong ito para linisin ang kanyang pangalan, maaaring kailanganin niyang gugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa awkward na titulong King of Junk. Nang makita ang pagtango ni Terence, tuwang-tuwa ang basahang king kaya nagsimula siyang gumanda, kung gayon, maraming salamat. Kuya Linford, huwag kang mag-alala, tiyak na makakagawa ako ng isang bagay na mabuti para sa iyo. Hindi ko sasayangin ang magandang material na ito. Kapag libre ka, maaari kang pumunta sa Green Cloud Pavilion para hanapin ako anumang oras. Lagi akong maghihintay. Sige, may importante pa akong aasikasuhin pansamantala, kaya siguro matatagalan pa. Ipaubaya ko na lang sa iyo. Sagot ni Terence. Bagamat naniniwala siya na may kakayahan ng hari ng junk kay Smith, kailangan niyang mag-ingat laban sa kanya dahil 0 success rate ang huli. Kung ibibigay niya ang mga materyales sa hari ng basura, baka mawala talaga sa kanya ang lahat. Kaya naman, kahit na pumayag siyang tumulong ang hari ng junk, nagpasya si Terence na sundin ang buong proseso, at kasabay nito, mag-obserbo at matuto kung paano magpeke. Kahit na ano, ang hari ng junk ay isang tunay na panday. Ang kanyang mga natamo sa larangan ng panday ay mas malalim kaysa sa kanya, na kailangang umasa sa kanyang sarili upang tuklasin. Pagkatapos ng lahat, inayos niya ang Shenlong Medicine Cauldron, pinalawak ang espasyo sa Jade, gumawa ng mga essence necklace, at gumawa ng mga sandata sa langit ng mag-isa, ngunit wala sa mga iyon ang maituturing na peke sa totoong kahulugan ng salita. Kailangan pa rin niyang magsikap at matuto ng sistematikong kung gusto niyang gumawa ng isang tunay na sandata sa kanyang sarili. Ito ay dahil ang pamemeki ay hindi lamang pagsunod sa isang blueprint. Nangangailangan ito ng paglikha, pagsasama-sama ng iba't ibang mga materyales sa isa, at hindi simpleng pagmamik ayon sa isang blueprint. Mayroong libu-libong mga materyales sa mundo. Kung ang lahat ay makagagawa ng parehong banal na sandata, anong pagkakaiba ang magkakaroon? Sa aspetong ito, gaano man kakilala ang reputasyon ng hari ng junk, karapat-dapat pa rin siyang maging guro niya. Pagdating ng panahon, napagmamasdan at natututo sila sa isa't isa, at siguradong malaki ang pakinabang nila. Bagamat pumayag siya, nahulaan ni Terence na ilang buwan pa bago siya makahingi ng tulong sa hari ng junk. Ito ay dahil ang oras na kinuha upang gumawa ng isang sandata ay mas mahaba kaysa sa paggawa ng isang elixir. Madali itong tumagal ng ilang buwan, o kahit na 8 hanggang 10 taon. Si Terence, sa kabilang banda, ay kailangang harapin ang pagsubok ng bagong dating sa Welcome Pavilion. Wala siyang ganoong karaming libreng oras, kaya maghintay na lamang siya hanggang sa matapos siya. Oo, ayos lang. Kuya Linford, gawin mo ang gusto mo. Ang pasensya ng isang manloloko ay hindi dapat baliwalain. Kaya kung maghintay pa. Hindi ito pinansin ng hari ng junk, at patuloy siyang tumango. Para sa kanya, ang pagsang-ayon ni Terence na tulungan siyang magpanday ay isa ng pagpapala mula sa langit. Kung tungkol sa paghihintay, hindi iyon problema sa lahat, kaya niyang maghintay hanggat gusto niya. Iniisip pa nga ng hari ng junk kung anong mga pandagdag na materyales ang dapat niyang mahanap na tumutugma sa mga kuko sa harap at sa buntot ng Nine-Tailed Cloud Piercer. Bagamat mahirap para sa kanya na makakuha ng anumang bagay na mabuti sa kanyang kakayahan, kung ginamit niya ng maayos ang mga scrap na ito, maaari rin itong magdulot ng hindi inaasahang mga mahiwagang epekto. Ito ang pangunahing halaga niya bilang isang manloloko. Kuya Wang, maghihiwalay na tayo ng landas dito. Aalis na sana si Terence nang mapagtanto niyang hindi man lang siya inabala ng hari ng basura. Nakakunot ang noo niya at malalim ang iniisip, paminsan-minsan ay bumubulong tungkol sa pagpeke ng mga materyales. Tila lubusan siyang nalubog sa sarili niyang pag-iisip, walang pakialam sa labas ng mundo. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.